Magandang gabi po sa inyo lahat. Alas 11:13 at ito po ang balita. Malungkot na naman ang anti-DDS dito. Masaya naman ang pro-DDS, ang pro-Duterte. Ang aking tatalakayin, balita at tatalakayin ang opinion ko sa bagong labas na balita ay yung bagong ICC order. Ang bagong ICC order, sa bagong ICC order, lumaki po ang chance ni Digong na mabasura itong kaso niya. Okay? Ito kayo, titingnan natin. Pero bago lahat niyan, ay siguro, ay hinihikayat ko muna kayo ngayon na magsasabi ako na maligayang Pasko, advance sa lahat. At salamat naman sa Diyos at nakapangatlo na ako na simbang gabi. Perfect attendance so far. Kailangan perfecting ko ito kasi para mabiyayaan ako ng pang bonus sa aking mga katulong, kliyente. Mga katulong ko tsaka yung iba pang katulong sa hanap buhay. Okay. So, ngayon nais ko inimbita ko rin kayo na kung malapit kayo sa Sukat, Parañaque sa Barangay San Isidro, diyan sa number 8227 Arcadio Santos, Dr. Arcadio Santos Avenue, sa Sukat, Parañaque, sa San Isidro, kumain muna kayo sa Tio Paeng. Masarap yan. Mag-date kayo dyan. May mga sandwich lang, masasarap yan. O sige, pagkatapos, bago niyan, nais ko lang din ibalita ang iba pa bago tayo tumutok sa ating topic. Ang unang balita, siyempre, topic natin, ICC 6 additional observations. Ibig sabihin observations, comment. Humihiningi ng ICC Appeals Court ang dagdag na komento ng mga na partido, lahat na mga prosecution na makusa, yung ang Council ng Office of the Public Victims at saka yung pag sumagot na sila ay sasagot din si Duterte. So yan po yung balita. So yung balitang yan ay ang balitang yan ay nagbibigay buhay sa mga nakakaintindi kasi ito po ay nagdagdag ng bagong buhay para sa mga magkakaroon ng pag-asa si Digong na lumaya. Akalain mo, nagsumiti na po yung si Digong ng kanyang apila sa jurisdiction kung sa tarong, meron pa bang authority ang ICC sa kaso ni Digong? Yan ang tarong. Yan ang laman ng apila nila, diniscuss ko na napakalakas. Ayon na yan sa aking analysis na nung una pa. Sa na damang-dama ko, kapatid na Astra, Senyor Fernando Rafael Perez Cuervo, damang-dama ko po na binabasa ni Attorney Kaufman ang aking mga argumento. Kaya parang nadadala niya kasi sabi ko sa gitna lamang ng 3 artikulo ng Rome Statute nagbangga-banggaan ang kinabukasan o ang pag-asa ni Digong Duterte. Pero bago man yan, nais ko muna i-discuss mo ng ibang mga balita. Sa ibang balita ay yung aking partner sa pakikipaglaban na si Pyra Lucas na siyang chairman ng United Peoples Against Corruption. Sila ba to? Hindi ata, iba eh. Ibang UPAC din, UPAC. UPAC, hindi sa kanila pero parang UPAC din ang pangalan. Ang namumuno naman dito si Bishop Kiko Bilaser, UPAC spokesman, ay nagsampa po sila ng tinatawag na civil case o damage case laban kay Romualdez. At ang laman ng kanilang reklamo sa Quezon City 5th District, yung mga proyekto na binigay doon
na sa ilalim ni sino bang congressman ang may ka dito? Si yung matabang congressman na sobra parang si Gulayat ang taba, si Michael Vargas na umabot sa 944.6 million kada taon. Approximately 2.86 billion sa loob ng 3 taon, 23, 2024 at 2025. At sabi nila ay binulsa lamang kasi ang sa Quezon City po, halata po sa Quezon City, kagaya ng anak ni Kwan. Bakit niyo kasuhan ang anak ni Rafi Tolpo na kinain din, uminom doon sa Wami Bar, Omnia Bar sa California, 6.7 million ang binayaran. Uminom lang ng malaking napakalaking bote ng tawag nito, ng red wine. Grabe. Kasi sa distrito naman ni Ralph Wendell Tolpo, 3 billion din ang inubos niya. Binulsa, magkano kay binulsa niyang gagong batang ito? Pinagalitan na siya ni Tito Ben Tolpo niya. Walang kamag-anak kay Ben Tolpo. Pinagalitan din ni Ben Tolpo nga si Montolpo. Bakit niya kinukonsinti si Rapi Tolpo na magkaroon ng mga babae, mga chicks? Pagkatapos, mayroon pang iba din si RJ, si Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza, kawatan din numero 1 ito. Dapat kinasuhan niya na, sige, ako na lang magde-develop ng mga kaso niyan. Yung mga hindi nyo kaya, i-develop ko na rin lang ang kaso. Isasampa ko sa ombudsman. Kailangan magkaroon lamang ako ng maraming oras. At hingi ako ng tulong sa kung sino gusto tumulong sa akin. Ang inyong tulong may bibigay, i-email nyo sa berteni.causing@gmail.com yung inyong mga detalye. Ang inyo, kung mayroon kayong ebidensya, i-email nyo sa akin at ako na maglilid ng kaso nitong iba hanggat sa makaya natin. Unahin natin itong mga congressman at saka contractor ng mga congressmen. Tapos si Barbers, kasuhan din natin. Sa sunod ko na vlog, titirahin natin si Barbers, although madaling araw na. So, ano pa bang ibang balita ay hanggang ngayon deadlock pa rin ata sa deadlock pa rin sa House of Representatives at saka Senate. Deadlock sa Bicameral Conference Committee. Sa gitna ng House of Representatives, ng mga congressmen at mga senators. Tingnan natin ano pang issue deadlock nila. So, na-extend ang deadlock nila, hindi pa rin sila natapos. Ang issue ay ipinuspon na naman ulit. So, ang issue ay yung mga pork barrel insertions na patungkol sa DPWH na proyekto na mga na binadgetan ng nilagyan ng Kongreso ng 624 billion na pondo at ginawa naman ng 570 billion ng Senado, tinanggalan ng 54 billion. Umiiyak mga congressmen, halata mo yung iyak nila ay talagang umiiyak na hindi sila makakakuha ng SOP sa mga project sa kanilang distrito. So ito na ngayon ang balita dyan. Bicameral talks on the proposed 2026 national budget hit a deadlock again and were postponed yesterday after senators refused, ayaw ng mga senador na ibalik ang 54 billion na unang tinanggal at ngayon ay bumaba na sa 45 billion. Ayaw ng mga senador kasi nakita ng senador sa totoong kwento dyan ay gagawin lamang ng mga congressman na SOP. Yan talaga ang katotohanan. Ngayon, ang ginagawa naman ng congressman ay para kunwari hindi sila halata. Ang ginadahilan nila ay mali daw ang presyo ng mga materyales na ginamit ng Senado para pababain ang presyo. Anyway,
Dito tayo ngayon sa kay Digong. Pero bago ko mag-umpisa kay Digong, magbabasa muna ako ng paki-like nyo na at saka paki-share. Para umpisa natin, kung mag 200 na ako, umpisahan ko na. Ang ICC may tinatanggap daw buwan. Ganon din suspensa ko po. Tapos si Gamora. Tapos si Johnny Laguador. Thank you for si Nads Mix Vlog. Tapos si Salonga Salong Gasaka. Toto, you're the best vlogger. Salamat po. Frank Shane, Sionko Beninati. Good evening. There, Dr. Engineer, good morning here. Watching from Ontario, Canada. Wow, salamat po. Always watching you. At sobra akong aliw na aliw sa inyo. Salamat po at aliw po kayo sa akin. Okay, Binks Banig. Good evening, Toto. Jonathan Bordomio. Kabayan, hindi ko in-skip yung mga ads. Salamat, do not skip my ads, please. Hejer Rimbulat. Pag sa kabutihan ay kasama niyo po ako, salamat po. Jonathan Bordomio, good evening, kabayan, watching from Coronadal City. Wow, mga kasimanwa ko sa Coronadal, madamo nga salamat kag maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi man kay Vice Pabi. I want you to be the next mayor of Coronadal. Bing Pabi, Arakel. Kamag-anak ko yung asawa mo, si Attorney Arakel, Penny Arakel. Robert Ijan Santos. Tapos si Gamora, good day, Dr. Toto. Tapos Fernando Rafael Cuevo, Merry Christmas. Feliz Navidad. My sister, Astra Kausing, Tatay Digong is the best president ever. Tapos iyan, si Back Squatter, Marcos resign, Merry Christmas and Happy New Year. Okay? So, diretso na tayo. Si Phil Bungan, oy! Attorney Phil, maayong gabi sa mo. Ara ka kanida sa taray. Mercy Narbasa Zosoke, good evening. Rajak na saludin. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Mambo, Pagare, Rajak, na saludin. Eva Solis, alam mo, kasi si Digong Duterte po, pride ito ng mga tribong Maranao. Kasi si Digong Duterte, ang lula niya Maranao. Ang suspitsa ko, ang kamukha niya, kamukha ni Attorney Khalil Lucman eh. So, ibig sabihin, mga Lucman clan pala ito si Duterte na, nabilong. So, ikaw, start na tayo. Okay, ladies and gentlemen, may bagong utos po ang tinatawag na appeals chamber ng International Criminal Court. Step by step tayo. Una, ipakita ko po ang balita, ang order. Ito po yung order. Para sabihin niyo nagsasabi ako ng totoo. Hindi po ako maritis. Hindi po ako maritis kagaya nila ni Ka-Insurrecto at saka kay Bad. Ito order po yan. Order yan na pinirmahan ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding judge. Pinirmahan din ni Judge Tumuco Akani, ni Judge Salome Balongi Busa, ni Judge Gotza Lord Kiparedsi, Judge Erdini Balsoren Damdin. So, yan po ang pumirma. Anong utos? Order for further submissions. Inutusan kasi normally, pag-apila ni Digong sa appeals chamber sa tanong kung tama ba ang desisyon ng pre-trial chamber na binasura ang hiling ni Digong Duterte na ibasura na ang ICC court case sapagkat wala ng authority ang ICC kay Digong. Yan ang argumento ni Digong. Pero binasura yun ng ICC pre-trial chamber. Okay. So, magandang gabi, Mamo, nakatamina. So, ngayon, ginawa ni Digong, umapila siya. So, ang normal na nangyayari sa International Criminal Court ay pagkatapos mag-apila, sasagot ngayon ang kalaban. Ang kalaban ni Digong dyan ay dalawa. Ang isang kalaban niya ay Office of the Public Victims. Mga biktima
abogado ng mga biktima ang kalaban niya. Tsaka, Office of the Prosecutor. Dalawa ang kalaban. So normally, pag mag-apila yung umaapila sa appeals chamber at sumagot na yung kalaban na dalawa, ay hanggang doon lang tapos na, magdesisyon na kaagad ang ICC Appeals Chamber. Anong nangyari dito? Kakaiba po ang nangyari. Hala! Parang susunod sa aking argumento na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. Ito ang mangyari po. Nakakatawa ito ngayon ng mga DDS. Ito Bakit? Ito po yung aking argumento. Ngayon, saka ko ipapakita ang diskusyon. Ang aking argumento rito ay titingnan mo po ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ng Rome Statute. Ang Rome Statute ay batas na ginawa sa Roma, pinirmahan ng mga bansa na sumali sa ICC. So ano nakalagay dyan? Nakalagay sa pag pinaghalo mo ang Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph C, nagsasabi na pwede ka lamang makasampa ng kaso laban sa isang tao kung ang bansa kung saan citizen ang taong yan ay kasapi pa ng Rome Statute o ng ICC. Ang tanong, sa kaso ni Digong, kasapi ba ang Pilipinas ng ICC nung sinampa nila ang kaso laban kay Digong? Ang sagot diyan, hindi na po. Bakit? Ito yung pangyayari. Ganito ang pangyayari. Nung sinampa ng Office of the Prosecutor ang kaso laban kay Digong, ay sinampa nila ito noong May 24, 2021. At inaksyonan naman ito ng pre-trial chamber noong September 15, 2021. At ang sabi ng pre-trial chamber, okay, all right, may authority pa, may jurisdiction pa ang ICC sa kaso ni Digong. Yan ang sinabi ng pre-trial chamber judges. Okay, anong nangyari ngayon? Ito na ngayon, nagcha-challenge ngayon si Digong. Ang argumento ni Attorney Kaufman tsaka ni Dov Jacobs, pareho mga Hudyo na mga abogado ni Duterte, na binayaran ng International Criminal Court ng 2 million pesos kada buwan. Ganito po ang kanilang argumento, which is, i-refine ko na lang, base din sa argumento ko, na sinasabi ko na wala ng jurisdiction ang ICC sapagkat noong sinampa nila ang kaso noong May 24, 2021, ay 2 taon na mahigit ang lumampas noong naging epektibo na ang pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC. O yan. Bakit? Kailan ba nag-withdraw ang Pilipinas? Nag-withdraw po ang Pilipinas noong March 16, 2018. Nag-withdraw ito matapos yung Office of the Prosecutor ay nag-anunsyo na nagpalabas ng tinatawag nila na preliminary examination noong February 8, 2018. So, ibig sabihin, ay 1 buwan mahigit lamang, 1 buwan at 7 araw, ay nagsampa na rin si Digong noong March 16, 2018 ng withdrawal ng Pilipinas mula sa International Criminal Court. So, base po sa Article 1 to 7 ng Rome Statute, ganong batas din, sa paragraph 2, 4 ang kondisyon dyan. Ang unang kondisyon, magiging epektibo lamang ang pag-withdraw o pag-alis ng isang bansa mula sa ICC o Rome Statute kung pagsampa nito at magbibilang ka na lang ng 1 taon na palugit. So after the 1 taon na paglampas ay saka palang magiging hindi member ang Pilipinas. Yan ang unang kondisyon. 4 ang kondisyon kasi. Ano yung pangalawang kondisyon? Dapat babayaran ng Pilipinas ang lahat ng pagkakautang nito sa International Criminal Court na ito po ay maaring mga kontribusyon ng Pilipinas yearly, kada taon. At maaari ding donasyon na kapakailanganin para panggastos ng International Criminal Court sa lahat ng mga kaso. Siyempre, nagsisweldo ang International Criminal Court ng mga judges. Nagsisweldo ito ng mga
prosecutors, nagsisweldo ito ng mga lahat ng kanilang mga staff, mga interpreter nila. Yun po ang pangalawang kondisyon. Pangatlong kondisyon, kung merong nabuong kasunduan o cooperation sa gitna ng Pilipinas at ng ICC, pag sinabi mong ICC, kabuuan ng ICC, sa loob ng panahon na ito ay hindi pa nag-final ang pag-withdraw. So ang tanong, meron bang cooperation o kasunduan na nangyari? Wala po akong nakita na may kasunduan na pinirmahan ang bansang Pilipinas sa ICC, along with ICC, kung ano man ang napagkasunduan. Wala silang kasunduan na tutulong ang Pilipinas sa pag-imbestiga para sa preliminary examination. Wala rin kasunduan na itutuloy ang preliminary examination sa kasakaling matapos na yung oras ng pag-withdraw at maubos ng panahon at magiging final ng withdrawal. Walang kasunduan na gano'n. So, pang-apat na kondisyon ay kung merong anumang bagay na nakonsidera na ng korte pag capital C, court. Ibig sabihin ng capital C, court ay buong korte. Kung may nakonsidera na kahit anong bagay na nangyari sa ICC, bago pa maging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC, ay ipagpatuloy. Ibig sabihin, kung ang bagay na yon, ang tanong, ano bang yung ibig sabihin ng bagay na yan? Malabo ang batas ng Rome Statute. Walang sinasabi kung ano. Pero in the silence of the law, the court is not excused from making a decision. Ngayon, alam ni Atty. Philbongan yan na sa batas o sa prinsipyo ng criminal law, kung nagiging malabo ang batas, halimbawa, gaya dito malabo, silensyo o tahimik ang batas sa tanong, ano ba ang tinatawag na any matter under consideration by the court? Ang any matter, kung Tagalogin mo, kahit anong bagay na kinukonsidera o nakonsidera na ng korte sa panahon na hindi pa ito nagtuluyan nag-withdraw. Ang tanong, ano yun? Okay? Ngayon, walang sinasabi ang Rome Statute kung anong klaseng bagay ang dapat. Pero meron naman tayong prinsipyo sa buong mundo. Lahat ng criminal law sa buong mundo, kahit sa bansa, kahit sa Amerika, kahit sa Canada, kahit sa United States of America, kahit sa Netherlands, nagsasabi ang prinsipyo na ganito. Any act of causing prejudice sa mga tao ay kailangan may batas na katumbas. Ha? So, ang tanong, ulitin ko lang, basta lahat ng bagay na gusto gagawin ng bansa o ng ICC na nakakatanggal ng karapatan ng tao, sino mang tao, kailangan may katumbas na batas na nagsasabi ganun. Tanong, may batas ba nagsasabi na ang, tumbukin na natin, may batas ba ang Rome Statute na nagsasabi na ang preliminary examination kasi magsusurvive siya? Any matter that is included as part of any matter na sinasabi ng pang-apat na kondisyon, kahit anong bagay na nakonsidera na ng korte ay magpapatuloy na mabubuhay kahit na nag-withdraw ng Pilipinas. So ang tanong na lang, yung preliminary examination ba ay isang bagay na kung tutuloy ay pwede nang lilitisin si Digong at hahatulan? Yan ang tanong na napakatindi. So, ang sagot ko rito ay dahil po malabo, ang ibig sabihin, lahat ng malabo ay ating bibigyan ng kahulugan na pabor sa akusado. Yan po ang prinsipyo ng criminal law sa buong mundo. Kahit sa Saudi, kahit sa Israel, kahit sa Iran, kahit sa Australia, kahit sa Pakistan, kahit saan lugar. Basta malabo ang batas, hindi mo pwede parusahan ang tao. So, ibig sabihin, ang tanong, ulitin ko lang ang tanong, mayroon bang batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay magbibit-bit ng kapangyarihan na magbibigay ng kapangyarihan
sa ICC court na lilitisin si Digong at husgahan? Yan ang tanong. Napakagandang tanong. Okay. Kung ako tanongin nyo, ulitin ko lang, ang prinsipyo na aking sinusunod, na alam naman ni Attorney Phil Mungan, ni Attorney Alan Tibilen, ni Attorney Bombit Abad, ni Attorney Manny Topacio, Attorney Manny Saiz sa Bicol, lahat ng mga abogado na kinig sa Attorney Bautista, nakaklase ni Attorney Gadon, si Attorney Sabare, si Attorney Pilayo na nakikinig din, silang lahat ay nagsasabi na kapag malabo ang batas, ang pag-interpreta o pagtanong kung ano ang kahulugan ng batas ay magpapabor sa akusado. Sinong akusado dito? Si Duterte. So ano yung problema dito? Ang problema ay tanong, meron bang kapangyarihan ang ICC na maglilitis at maghusga kay Digong kung ang pag-usapan lamang na klarong binigay sa kanya ay yung preliminary examination na nangyayari bago pa tuluyang nag-withdraw Pilipinas mula sa ICC? Yun lamang tanong. Kaya lang, walang batas sa ICC mismo na nagsasabi na yung preliminary examination ay sapat na makapagbigay ng kapangyarihan sa ICC para lilitisin si Digong Duterte. Sabi ko nila, kung may duda, para sa akusado ang pagpapabor. Sa Latin, in dubio, in doubt, in dubio, pro reo, for the accused. Ganun po yung tinatawag na prinsipyo. So, gayon, tingnan natin nang maigi itong preliminary examination kung talaga bang kayo na maghusga, papipiliin ko kayo kung anong desisyon ninyo. Talaga bang sapat na mabibigyan ng kapangyarihan ng ICC nang dahil lamang may preliminary examination? Yun lamang ang tanong dito na pinakahuli. So, dahil dito sa tanong na ito, ay naguguluhan din ang appeals chamber, 5 judges ng appeals chamber ng ICC. At ang ginawa nito, para malinawagan sila, inutusan pa ang lahat na magsumiti pa kayo ulit kung ano pa mga argumento. Naku, pag ganito, siguro, yung people of the Philippines, magsusumiti ako ng sa appeals chamber, magsumiti ako ng tinatawag na amicus curiae. Gagawa ko ng argumento, mag-amicus curiae ako, ipadala ko, may mag-motion for leave na mag-join ako at magbibigay ako ng opinion ko. So dito, ang opinion ko po ay yung preliminary examination na pinalabas ng OTP o si Patobin Sauda noong February 8, 2018, which is the only matter that was under consideration before the Philippines withdrew from ICC, ay hindi siya nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC para litisin at husgahan sa kasong crimes against humanity si Digong Duterte. Anong rason? Ito po. Sapagkat nakasaad po sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, kapag pinaghalo mo yan, nag-uutos ang Rome Statute o ang batas ng ICC. Pwede ka lamang magsampa ng kaso kahit kinino o ang pagsampa kasi ng kaso sa kanila ay sa pamamagitan ng paghingi ng authority to investigate. So sinasabi dyan sa dalawang batas na ito, pwede kang maghingi o magsampa ng kaso laban sa isang tao sa ilalim ng anumang bansa kung ang bansa na siya ay citizen o mamamayan ay kasapi pa ng ICC o Rome Statute. Kailan sinampa? Ulitin ko na lang, sinampa po sa kaso ni Digong noong May 24, 2021. Kailan naging final ang withdrawal sa Pilipinas? Na nag-withdraw na sampa ng Pilipinas ang withdrawal noong March 16, 2018. Dahil may 1 year pa tatakbo, naging final ang withdrawal noong March 17, 2019. So, ibig sabihin, ano naman, nais ko lang banggitin, ano ba ang rason bakit binibigyan ng palugit na 1 year?
Ang rason yan ay walang iba. Wala kang ibang makikitang rason para mabigyan ng chance, ng time, ang prosecutor na ma-prepare na nila ang anumang kasong isasampa sa loob ng isang taon mula March 16, 2018. Yang nangyari, natapos na ang March 16, 2019, which was 1 year, at naging March 17, 2019, ay wala pa rin sinampa ang Office of the Prosecutor. At nagsampa na lang si Fatubin Sauda noong May 24, 2021. More than 2 years. So, anong sabi? Pag inutos ng Article 12, 20, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, na kailangan kasapi ang bansa ng ICC bago tanggapin ang kaso. At dito, ang sinasabi, ibig sabihin, bakit ang inuutos pagtanggap ng kaso, dapat ang isasampa ay request for authority to investigate. Yan lamang isampa. Hindi sinasabi na pwede nang isampa ang preliminary examination. So therefore, dahil hindi sila nakasampa ng request for authority to investigate, ibig sabihin, hindi po sila nagsampa ng kaso sa loob ng palugit na taon hanggat sa March 16, 2019. Ergo, or therefore, yung sinampa nila lampas sa panahon na yan ay wala ng visa. Dapat ng ibasura. Okay? So ngayon, may kasama itong kaakibat na malapit na kaso. Yung kaso ng Republic of Burundi. Sa Republic of Burundi, naging final ang withdrawal nila noong March 27, 2017. Pero, yung prosecutor sa kaso ng Republic of Burundi ay nagsampa ng kaso noong October 24, 2017. So, may 3 araw pa natira bago maging tuluyang mawawala ang Republic of Burundi sa International Criminal Court. Kaya pinayagan ito na magtutuloy-tuloy ang kaso. Sa Pilipinas, lampas na po. Yan po ang aking thesis. Nasa inyo, kung magdesisyon kayo, nasabi nyo ay sapat ng preliminary examination, well, nasa inyo yan. Ang akin pa rin, magmamatter pa rin dyan na kailangan merong batas na magsasabi bago mo tanggalan ng karapatan ang tao. Kaya sa Pilipinas, sinasabi sa Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Without law, very clear. Without law, you cannot deprive any person, kahit ano pang tribo niya, of life, liberty, and property. At lahat ng mga tao sa atin, kahit anong tribo mo, tribong Maranao ka, Maguindanao, Tausog, Ilonggo, Cebuano, Tagalog, Batanggenyo, o Pangasinense, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, kahit ano pang tribo mo, dapat patas ang pagtingin ng batas sa lahat. Kaya sinasabi niya, kasunod na sinabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, may karugtong. Ang dugtong ay, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. O, paborito na salita ni Mayor Lim dyan, nung buhay pa si Mayor Lim ng Maynila, na naging senator. Sabi niya, the law must apply to all, otherwise none at all. Yan ibig sabihin ng equal protection laws. Kahit anong tribo mo, ang batas ay dapat mag-apply sa iyo. So, ngayon, ito naman ang sinabi ng, basahin natin ang sinabi ng ICC na ito. The appeals, inabas ito ng anong petsa ito nilabas? December 16, 2025. 12:16. O, ito sinabi niya. The Appeals Chamber of the International Criminal Court in the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against the decision of Pretrial Chamber 1 entitled Decision on the Defense Challenge to the Jurisdiction of the Court of 23 October 2025. Having before it the defense appeal brief on jurisdiction of, ibig sabihin, meron na sila
natanggap na appeal brief mula kay Attorney Kaufman tsaka kay Attorney Dove Jacobs noong 14 November 2025. At saka defense request, mayroon din siya nag-request ang defense na magre-reply sila sa sagot ng prosecutor at sagot ng prosecutor lang. Yun lang sinasabi nila. So, ibig sabihin, sumagot ng prosecutor, sumagot na rin ang Office of the Public Counsel for Victims. So, ang gusto mangyari ng ICC Appeals Judge, ito sila, 5 silang judges. Oh. Sino-sino sila? Ito. Si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, Judge Tomoko Akani, si Judge Salome Balungi Busa, si Judge Gutsa Lord Kipanedsi, si Judge Erdin Balsorin Damdin. Yan. So, ang sabi nila, itong utos, itong order. The Appeals Chamber invites the Deputy Prosecutor and the Office of the Public Counsel for Victims to file additional comments or observations. Ang term nila ng comments observations on the issues as outlined below by 1600 on Friday, 16 January. So hanggang January 16, 2026 sila mag-file. The defense, yung depensa naman sila ni Duterte, may file a response, pwede silang sumagot hanggang sa alas 4 ng hapon sa January 23, 2026. So yan po. So in-explain ko kanina, ito pa ang hinighlight ng ICC kung ano ang pag-usapan. Pag-usapan, the submissions or response shall not be longer than 10 pages. So nakita nyo yan? So, tapos, letter A, how should Articles 12.2, itong sinasabi ko nina, how should Articles 12.2 and 13C of the statute be understood? Paano intindihin, unawain? Paano unawain ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ng Rome Statute within sa legal framework ng jurisdiction ng ICC? Ang tanong napakaganda. Diniscuss ko na. Yun ang aking argumento. Yun ang isasagot ko kung ako ang sasagot sa tanong na to ng ICC Appeals Chamber. Tapos letter B, how do Articles 12, 13, and 1 to 7 of the statute interact? So paano daw magkontra-kontra itong Article 12, Article 13, saka Article 1 to 7? Magkontra-kontra. Sinabi ko na sa iyo, explain ko rin ulit mamaya konti. What are the consequences? So ano maging resulta ng pagmagbagaan na itong mga tatlong batas na to? Batas ng Article 12, batas ng Article 13, at batas ng Article 1 to 7. So yan. Tapos ang the defense naman, pagtapos sumagot ng prosecutor tsaka Office of the public Victims, ay may karapatang sumagot ang depensa. At pwede sumagot ang depensa. Yan ang sinasabi. Okay? So, yan ang order. So, procedural history. Ito. Noong October 23, 2025, nagdesisyon ang Political Chamber ng mga judges, 3 judges lang ang meron doon, na binasura nila ang request ni Digong na wala ng jurisdiction ang ICC. So, noong October 28, nagsampa ang sila ni Digong ng apila doon sa Appeals Chamber. At noong November 14, 2025, ay nagsampa ng appeal brief sila ni Digong Duterte. Tapos noong 8 December 2025, yung kalabang prosecutor ay nagsampa ng pangkontra ng kanilang sagot. Siyempre, kinontra nila. At nagsampa rin ang counsel ng Office of the Public Victims. So on December 11, ang prosecutor ay December 9 pala, humingi ng permiso ang depensa na mag-reply o sasagot sila sa sagot ng Deputy Prosecutor. Pero noong December 11, kinontra ng prosecutor, hindi, huwag niyo pagbigyan dyan. Ngayon, ito ang rason ng International Criminal Court kung bakit nila ay sa kabila ng lahat na kumukontra ang prosecutor ay nagdesisyon ito na dagdagan pa ang inyong mga argumento para, ibig sabihin, para maliwanagan pa lalo ang korte. At ibig naman sabihin nito, lumaki ang chance ni Digong Duterte na mananaig at makakalabas sa tinatawag na kulungan ng ICC. Yan.
Ito sinabi, ang rason ng appeal chamber. Appeal chamber notes that in the impugned decision, sa decision na kinontra nila, the pre-trial chamber observed that Articles 12.2 and 13C, which are located within Part 2 of the statute, require a state to be a party to the statute at the time of the court exercises its jurisdiction. Ito ang sinasabi ko. Na ang pre-trial chamber, sa aking argumento, ay sangayon din na pwedeng magsampa ng kaso laban kay Digong kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Pero sa panahon na yun, sa ilalim ng Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C, ay hindi nakasapi ang Pilipinas sapagkat nung isinampa ang kaso ay nangyari ito noong May 24, 2021. So, yan ang argumento ko. So, sinabi, inamin din yan ng pre-trial chamber. Pero, ang pre-trial chamber nag-rule, oo, totoo yan. Pero, mayroon tayong tinatawag na lex specialis. May special law tayo. Exception to the rule. Kasi bakit? Yung Article 1 to 7 ng Rome Statute ay nagbibigay ng specific na utos na kung merong anumang bagay na nakonsidera ng ICC sa panahon na hindi pa nagtapos ang withdrawal na deadline, ay pwede pa magpatuloy ng jurisdiction at pwede pang litisin si Digong at pwede pa siyang hatulan. Yan po ang kanilang sinasabi sa lex specialis. Kung ako naman, ulitin ko lang argumento ko, na sana ni Kaufman, Englishin ko nga para maintindihan ni Kaufman. Attorney Kaufman, I just want you to look into this argument of mine, that this may be the strongest argument that I could think of. Like the Article 1 to 7 that pertains to examinations ay it does not give power to the court to try and decide on the case of Digong Duterte. Preliminary examination is just an examination. And there is no law in the entire Rome Statute that gives authority for the filing of the preliminary examination alone for the court against any person to begin. So, ibig sabihin, if there is no law that says that preliminary examination is also allowed to be filed to start a case, and then you cannot start a case if with only preliminary examination as covered by Article 1 to 7, respectfully saying with regard to any matter under consideration by the court. Okay? So, ibig sabihin, sana maintindihan ni Kaufman na mali ang pre-trial chamber sa pagsabi na special or exception to the rule ang Article 1 to 7 at sinasabi niya na yung preliminary examination ay special law na pwede mong gawing exception sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. So, iyan ngayon ang thesis ng pre-trial chamber kung bakit binasura nila ang hiling ni Digong na wala na sanang kaso ang ICC. So, ngayon, itong tinatanong sa kanila, itong tinatanong na sumagot kayo, anong inyong posisyon sa sinasabi dito na kung ano ang relasyon sa gitna ng Article 12.2 at saka Article 13C at saka Article 1 to 7. Kung pwede ba mag-constitute as exception to the rule ang Article 1 to 7 na ang bitbit lamang ay preliminary examination? Ang sagot ko dyan, depende. Kung ang matter na under consideration ay gives that power to try and decide, matutuloy. Pero kung ang matter na yan, it only pertains to preliminary examination and there is nothing in the law that gives preliminary examination the power to hear and try and decide the cases of Digong Duterte, then the case against Duterte must be dismissed.
Yan na po ang aking argumento. So, ibig sabihin, argumento ko lang yun. Huwag ka maniwala sa aking argumento yet. Pero, matapang ang aking argumento kasi nakabase ako sa batas ng Rome Statute at saka prinsipyo. The principle in the entire world with regard to criminal cases. O, sinabi din, may utos din may rason ang ICC Pretrial Chamber, Appeal Chamber, sabi nila. In the appeal brief, the defense raises 4 grounds of appeal. The first, and according to the defense, and the principal issue on appeal is whether the pretrial chamber erred or nagkamali ba ang pretrial chamber sa pagsasabi na ang Article 127 ay exception to the rule ng Article 12. Ayan! So, natutuwa ako. Kasi lahat, siguro nagbabasa ng mga nakikinig sa vlog ko ito mga judge ng appeal chamber. Kuhang-kuha nila lahat ng mga vlog ko eh. Sabi ng appeal chamber, moreover, the defense admits that the impugned decision is materially affected by 3 further errors of law. Iba pa daw mga pagkakamali na sinasabi nila, number 1, preliminary examination is a matter under consideration. Kung ako naman tanungin mo, yes, it is a matter under consideration. Walang problema dyan. Number 2, the reference to the court. Sabi kasi nakalagay, any matter under consideration by the court, capital C ang court. Ang argumento nila na Kaufman ay pag sinabi court lang, hindi kasama ang prosecutor. Kung ako naman, ang sagot ko dito ay kasama ang prosecutor kasi capital C. It refers to the entire court. Okay. Next, number 3. Ang object, ang pakay daw at saka ng statute ay permits the opening of investigation even after effective withdrawal. Ang pakay daw ang purpose, ang salita nila, kinukontra nila ni Attorney Kaufman ang posisyon ng pretrial chamber na kaya ipagpatuloy ng kaso kasi ang object and purpose kung bakit ginawa ang korte ay para matigil ang karumal-dumal na krimen. Ang posisyon nila, yes, wala diyang issue na karumal-dumal ang krimen na sinasabi. Pero ang tanong, meron pa bang time? Wala na. So, hindi pwede mamamayani ang pakay kung bakit binuo ang batas para lamang talunin ang specific na deadline na binibigay mismo ng batas. Maganda no? Hanggang dyan lang discussion natin. Siguro, kung may magtanong kayo, magtanong pa kayo dito, sasagutin ko. Si Jose Gonzalez, Attorney Engineer, ang question ko po now is, given that the sanction of the US against ICC and its judges, will it affect their decisions? Sigurado yan. Mamaya, i-discuss ko separately yan. May tinatawag na, may tinatawag na chilling effect. Dennis Causing, ang kapatid ko na gwapo. Kasing gwapo ko kahit kami pareho kalbo. Romel Bingson, Dr. Toto, kinana yata ni Prestrap ang ICC judges. Kasi, mamaya, i-discuss ko yung ICC judges bakit nagalit si Trump. Kasi nakagalit din si Putin at sinintensyan sila sa Russia. So, Ben Marhuerte, so Ben Reclamador. So, Ronel, na false hope na naman. Hindi po false hope yan. Argumento yan. Analysis yan. Hindi yan hope. You are, sabihin ko? Ayaw ko naman sabihin na bubu ka. Pero, dapat maghunos dili ka, titingnan mo ang dinidiscuss dito. I am discussing the case based on my opinion, based on what is the law. Okay? Ngayon kung hindi ka conforme, okay lang yan, walang problema yan. But do not call this as false hope. It's not false hope. It's a matter of argument. Okay, si Mark Carlson, si Milameda, good evening, Dr. Toto. Si Romel Bengson, naimbag nga rabig, kada kayo amin. Mga Ilocano, daytoy, naimbag nga rabi, kada kayo amin. So, Ismin, anong sense mo? Sense po na nag-proceed ang ICC kung nag-withdraw, ang sense dyan po ay dapat ay patigilin na ng appeals chamber ang pretrial chamber na hindi na siya dapat magpatuloy. Di pa mag-sync? Ganito lang, sa very shortcut. May batas na nagsasabi, Article 12, Paragraph 2 at Article 13, na nagsasabi hindi ka pwede magsampa ng kaso laban kay Digong
kung sa panahon na sinampa mo, sa time na sinampa mo, ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Ganun lang po, kasimple lang yan. Okay? Ngayon, ang position naman ng pre-trial chamber ay pwede pa raw. Ang kanilang rason ay kasama raw yan sa any matter, ang preliminary examination. At ang isa pang rason nila ay ang purpose at saka objective, importanteng objective at saka purpose ng batas na kahit hindi na member ang isang bansa ay dapat ipagpatuloy kasi dahil karumal-dumal ang krimen. Ganon ang kanilang ang kanilang positioning. Tapos meron pa sila isa ibang position na nagsasabi na ang court na binabanggit sa Article 1 to 7 ay nagtutukoy sa sakop din ang Office of the Prosecutor. Ganun po. Okay? Si Perny Pinto, okay. Salonga Sakal. Ganun sakal. Sometimes in the Philippines, even though the law is crystal clear, it becomes blurred if money is involved. Even in the ICC, there is money. Yeah, Ismin, anong klaseng court yan po, attorney? Kangaroo court? Ano lang, ano lang kung sa Bisaya pa, nalibugan lang ang mga judges. Ibig sabihin nalibugan, nalilito. Yeah, Ismin, lagot ang mga bangag. Ay, delikado mga kanyan. Makukulong for kidnapping sa habang buhay sila ni Buying. Pag oras na bumaliktad ang mundo. Alex Lansky, good evening, Dr. Dokausi. Jerome Aguilar, Jerome Aguilar, watching from Ireland. Oras here, 3:30 sa hapon. Hapon pa dyan ngayon. So what time is it now? Dito naman ay alas 12. 4 ng umaga, madaling araw. Jenny, watching from Saudi. Inaabangan ko talaga ang programa mo, sir. Salamat po. Marami kayo matutunan sa akin. So, Amil, Motiv, Talib, Takber, Allahu Akbar, Dr. Engineer Totsky, miyatay na ang ICC. Miyaka kurap si Ran. Masyadong kurap sila, sabi ko. Pastor Rodi Rabi, President Duterte will be freed soon due to poor health reasons. Okay, si Ruby Garcia, oy, kapag anak mo, kapangalan mo yung kaibigan ko na pinatay sa Cavite na reporter. Kinarma na po ang ICC, hindi na sila makakuha ng pera.